Mayroon talaga na hindi na maiwasan na kahit binigyan mo na, wala pa rin pagpapalaga. Requirements po, kapag napabayaan po yan ng recipient, hindi po ibig sabihin na pabahayan kayo, na bigyan kayo ng bahay at lupa, na ibig sabihin sa inyo na. Kapag ano po, inabandon na po niyo yan, o kaya pinabayaan nyo po yan, pwede pong bawiin niya ng kalingap sa inyo. Hello guys, hello po mga kalingap, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito tayo sa may kalsada, and po dito po sa Barangay San Jose. Kasama ko po si Kisaya, at sakto po nakasalubong namin si Kalingap Jason, yan ang ating matagal ng kaibigan simula pa sa Cool Region. Napadaan dito kasi may binisita siya dito. Ano, dito po sa Barangay San Jose, yung isa sa mga dating tinutulungan po na binisita niya ngayon. Ano, dito po sa bahay ni Jonave. Yan, matagal nang napabahayan ng Kalingap kasi tapos binisita ni Kalingap Jason kasi may nabalitaan daw siya dito na pinagbibili daw yung ano, yung bahay at lupa. Ayun, nagtatanong-tanong siya sa mga nagdadaan at sakto na kasalubong din natin dito. Doon pa po sa unahan yung ano namin, inuuwian, dito po sa dulo pa po sa may sentro. At dito po yung may apartment type na pinagawa ni Kuya Val, yung matagal na po na pabahay din po ng Team Kalingap. Yan kay Kuya Levy, yung namatay na. Yan, dito po yan sa San Jose. At dito po yung bahay ni Jonave. Pero parang wala pong tao. Pagpunta ni Kuya Jason ay wala po siyang ano, naabutan dito. Ayun po, kasama niya si Robilyn. Nag-scout sila at ito nga po, bibisitahin daw nila dito si Ate Jonave dito po sa Barangay San Jose. Ayun o, bibinigyan pa si Kalingap Jason. Yung tinatanong niya dito. Followers ka yata niyan, lagi nanonood. Yan o, marami ka ditong taga-subaybay bro. Yan o, ito si Labi. Ito, inaanak ni Kalingap Jason, yung panganay namin. Nag-bless ka na kay ninong mo. Mag-bless ka ulit ha. Yan po si Labi kasama ko. Nagmumotor kami dito, nakasalubong namin. Ito, sayang yung bahay. Kasi dito po sa lugar ay ayan po, isa po sa mga napagawa ng ano ni Kalingap Rab, ni Kuya Val na pabahay dito. Yan, kasama sila Kalingap Jason nung simula pa lang dito na pag-vlog dito sa San Jose. Isa ito sa mga unang napabahayan dito. Yan. At marami pa po yung mga na-vlog dito. Ano? Yan po, si Kalingap Jason. Wala na po yata yung mag-asawa dito kasi ang balita po ay nagkahiwalay na din. Yan, ito po. Ayan po si Kalingap Jason. Kisaya, tawag ka! Tawag ka, Kisaya. Oy, bigay ng Kalingap. Salamat. Ayo, salamat daw. Ayan si Ate Robilyn. Ayan. Thank you ka, Kisaya. Thank you. Ano masasabi mo? Thank you. Thank you. Salamat sa ano nyo. Sige. Butat na kasalubong namin kayo rito. Ingat. Ingat kayo. Ihatid ko na din si Robilyn sa kanila. Kumusta dito sa ano, sa iniimbestigahan mo? Wala akong naabutan. Nabutan ko dito si Nanay Susan na pwedeng magamas na pala. Magamas na, pwede na siyang maging recipient nito. Kasi deserving man ni Nanay na magkaroon ng maayos na bahay. Saka pangarap din pala ito ni Nanay Susan na magkameron siya ng ganito. Kasi ang bahay daw niya butukan. Sayang lang at ano, at ang ibig sabihin ng butukan, yung tukaro lang ang ilaw. Butukan yun ay parang lang kubo. Yan sa bundok, tapos yan sa mga sanay-sanay sa mga taniman. Yan. Ingat bro sa ano nyo, sa biyahe nyo. Salamat. Pagkaling ka brother, iwasan mo yung matatamis, soft drinks, tapos yung kanin. Kasi pag kumakain tayo, halos madalas napaparami yung kain natin ng kanin. Ako nagbabawas na din ako ng kanin kasi tumaba ako nung manakaraan. Pag naglalakad ako na medyo malayo, hinihingal na din ako. Pinagmamasdan ko yung bubong nila Jonave. Grabe yung sira na ng bubong. Halos na pabayaan na nung nakaraan. Halos
isang taon yata na hindi na balikan itong bahay. Kaya pinuntahan ko yung nanay. Sabi ni Jonavi noon, babalikan pa daw itong bahay na ito. Sabi ko nga, pag hindi niya nabalikan, baka kunin ni Kuya Bal. Sayang yung bahay. Ito yung ano matagal na ito. Mga lagpas na siguro 3 taon. Kalingap Rab. Siguro pala si Kalingap Rab. Isa ito sa na vlog namin ni Kalingap Rab noon. Dito pa yung bahay niya. Dito. Medyo kubo-kubo pa lang. Nung simula pa lang dito. Kayo din na nagpintura niyan? Kami nagpintura niyan. Kaming dalawa ni Edo. Si Edo. Kaming dalawa ni Edo nagpintura niyan. Yan po. 3 taon na yung pintura namin, buhay na buhay, kasi yung pag nagpintura dyan ay galing sa puso yung pagpipintura. Buhay na buhay pa rin yung Buhay na buhay pa rin. Ang ganda pa rin tingnan yung niya, malinis yung pintura niya dito. Kaso ang problema, wala lang tao. Wala ng tao, nabando na. Siguro nagtatrabaho sa malayo, di natin alam yung naging problema. Baka away sa pamilya. Kaya siguro kaya napunta dito kasi dito. Naalala yung mga nakaraan. Pero dapat sabihin kay Kuya Bal yung nangyari para kahit pa paano yung respeto lang ba sa nagpagawa. Sayang yung bahay. Tapos inaalam mo din yung bro, yung sabi mong narinig mo din na binibenta daw Kasi kami baka masundan yung dati na naibenta sa sa may baso din yun. Mga dati din na napabahayan ba? Yung sa papunta ka pinag-ano ng Bukay Buko King. Sa to? Sa may Laniton na yun, Nanang Laniton. San Felipe ba yan? Sa may San Felipe yung bininta yung yung bahay. Yung naging problema. Bakit sayang. Maswerte sila kasi meron silang bahay. Kaso ito naiwan na lang yung bahay na mag-isa. Wala nang nabigay na kay Nanay Susan yung bahay. Kanina nakaka din si Ma'am Nanay Susan kasi gusto niya pangarap daw nga itong bahay na ito, itong piso na ito. Kasi gusto din nga na magkapisto dito na malapit sa bayan. Makapagawa daw siyang tindahan. Maraming na nangangarap na magkaroon ng sariling bahay at lupa na na ganito. Kaso mayroon talaga na hindi na maiwasan na kahit binigyan mo na wala pa rin pagpapalaga. Kaya lesson learn din sa sa mga ibang napabahayan na mas pahalagaan din nila yung pabahay sa kanila. Siyempre. Sa requirements po, kapag napabayaan po yan ng recipient, hindi po ibig sabihin na pabahayan kayo, na bigyan kayo ng bahay at lupa, na ibig sabihin sa inyo na. Kapag inabandon na po niyo yan, o kaya pinabayaan niyo po yan, pwede pong bawiin niya ng kalingap sa inyo. Kasi yan po ang na dapat pahalagaan po, kung ano po yung binigay. Saka isipin din po yung mga nag-ambag, yung dugat pawis din ng mga OFW, nagbigay ng dyan para mabuo yung bahay na yan. Kaso yun nga, sa murang halaga, 25,000, bibinta ng ganun na lang. Yan, salamat bro. Ingat sa sa lakad nyo. Kasama mo ngayon si Robilin. Robilin. Saan kayo galing ngayon bago kayo nagpunta dito? Galing kami dito sa may yung in-scout namin si Jessica. Daanan namin kasi kukumustahin namin yung bagang kalahati ang katawan. Kasi umalis na daw para si Jessica, pumunta dun sa nanay niya sa Camarines Sur. Kaya hindi namin naabutan. Kaya sakto naalala ko yung nakaraan araw na may nag-message sa akin na binibenta nga daw itong bahay ni Jonavi. Nanong ako kanina kasi may mga gamit na sa loob, iba na yung gamit. May mga baso, kaldero pa sa loob. Baka iba nang nakatira. Yan po. Walang naabutan si Kalingap Jason ngayon, no? Saka kailangan din ng lupa nung kapatid kasi nanay. Ibigay na lang dapat sa kamag-anak niya, sa kapatid niya. Para in case na gusto niyang bumalik, makakabalik siya dito. Kaysa man mapunta sa iba, pag bumalik siya, wala na siyang babalikan. Robilin. Salamat bro. Ito po si Robilin kasama ni Kuya Jason. Kumusta ang lakad niyo po ngayon? Okay naman po.
Ano, kasama niya sa pag-scout. Bro, ingat kayo. Mapunta na din kami. Doon pa kami sa unahan. Yan sa susunod bro, kapag may bakante kayong oras, marami diyan pwedeng may vlog na mga pwedeng matulungan diyan sa unahan. Punta tayo diyan sa ano.